God. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Wina-welcome po namin kayo dito sa Jesus is Lord Church, a non-sectarian, full gospel, Bible-based Christian church. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa buhay ng ating President, Spiritual Director, Brother Eddie Villanueva, sa pagbibigay po sa atin ng opportunity, pagkakataon na maihayag ang salita ng Diyos sa pulpito na ito ng Jesus is Lord Church. Amen. So ang theme natin for the year 2025 ay Christ is the answer. Yan. So, theme natin yan nung anniversary at i-carry natin for the whole 2025, Christ is the answer. Pero for January 2025, ang theme natin ay 1, 2, 3. Theme natin for January is Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Na mababasa natin yung verse natin sa John chapter 15, verse 4. Pero mamaya, balikan natin yon. So, lahat tayo nagpasalamat sa taong 2024 na naging matagumpay, naging paborable, na tinugon ng Diyos sa mga panalangin natin, maraming blessings, maraming pagpapala, and ready ka ngayon for year 2025. At gusto natin kung ano yung pinlano mo ng 2024, ano yung katagumpayan mo ng 2024, higitan pa itong darating na 2025. Nais natin na mas maging fruitful, magse-set tayo ng goals, ng plans natin, mag-i-strategize tayo. And, pero minsan dumarating sa pagkakataon, even our best plans, grandest goals, wisest strategies ay nagfe-fail or hindi tayo maging successful. Kaya ang kailangan natin, ina-navigate natin, we need someone infinitely greater, stronger, and wiser. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. We need our Lord Jesus Christ, the one true vine to sustain us. For apart from Him, we can do nothing. So this year, 2025, let us remain rooted in Christ. Sa Kanya natin, i-draw ang strength natin, ang wisdom and purpose from Him alone. Because when we remain in Him, we will bear fruit and lasting fruit. So ito po yung pag-aaralan natin for this January in the book of John chapter 15, verse 4. Praise God. So, bibigyan ko po ngayon ng topic. May dalawang topic po itong Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Ano ba yung sustenance? So, Christ is the answer, pero for this January, ang kailangan natin is Christ's sustenance. Ang meaning nun, the maintaining of someone or something in life or existence. Pagpapanatili ng isang tao o isang bagay sa buhay. So, kailangan nating ma-maintain, ma-sustain yung bagay na sisimulan at gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po ng pag-aaralan natin na makikita natin sa John chapter 15, verse 4. Let's open our Bible in John chapter 15, verse 4. And I will read from ESV version. Sabi ron, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sige nga po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Amen. So ang topic po natin, ang title natin for today's topic is Abiding in Christ, the Source of True Life. Ito po yung topic natin ngayon. Kapag titingnan po natin, yung binasa po nating verse,
sa ESV version, sa iba-ibang version, na abide in me, sabi sa NIV, remain in me. Sa NLT, New Living Translation, remain in me. Sa ASV din, abide in me. Sa ibang version, sa Tagalog, manatili kayo sa akin. Kayo'y manatili sa akin. So, as we start this year 2025, in John chapter 15 verse 4, God is giving us the following. May 3 bagay po akong iiwanan, 3 P's. Number 1, una, perspective and principles of having a relationship with Him. Perspective and principles of having a relationship with Him. Sabi sa binasa natin, I am, abide in me and I in you. Kung titingnan po natin sa verse 1, sabi ron, sa John chapter 15 verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Sabi sa Tagalog, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So ito po muna yung pag-aaralan po natin. Ginamit ang vine, a metaphor used by Jesus to describe Himself as the source of life and sustenance. Ginamit niya ang vine and branches to illustrate something important, na meaning remaining or connected to Him. Alam natin na ang vine at branch, connected yan sa isa't isa. So Christianity is not about religion, Christianity is about relationship. Alam nyo, maraming katangian sa Book of John na mababasa tayo na sinabi ron na I am. Marami po yun. 7 yun. Sabi sa 6:35, I am the bread of life. I am the light of the world, the door, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life. At ito yung last, I am the true vine. So maraming katangian si Jesus. I am. Jesus, the great I am. The name of, sabi ron, pag sinabi ni Jesus na ng God I am, ganun niya i-introduce ang sarili niya. Ito yung isang natatanging elemento ng ating Panginoong Jesus sa pagtuturo o paghahayag. Paano siya maghahayag ng mahalagang katotohanan patungkol sa kanyang mga sarili o sa personal na katangian. Ganun siya, unique yung gospel na merong 7 statement of saying I am. Makikita natin sa Exodus chapter 3 verse 5 kung papaanong God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Kapag inintroduce na God ang sarili niya, gumagamit siya ng expression na I am. I am who I am. At ito yung paraan ng Panginoon. Ito ang paraan ng Diyos upang personal na kumonekta sa Diyos at ginamit sa buong kasaysayan ng Israel upang ipahiwatig o i-convey that God always was, always is, and always will be. I am who I am. Sa paggamit ng pananalitang ito, tahasang ipinapakilala sa atin na ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos. I am the true vine. So, meron pong 7 statement ng I am. At ito yung isa. Ako ang puno ng ubas. Napakagandang comparison na ginawa ng Diyos. I am the true vine. Ako ang puno ng ubas. Alam nyo, sa Israel, common ang puno ng ubas. Kung dito, ano ang common? Puno sa probinsya namin, puno ng nyug. Sa Israel, puno ng mangga dito. Sa Israel, puno ng ubas. Kaya madaling makaka-relate ang mga Israelites sa puno ng ubas. Ang ubas, gumagapang. Ganon din, kino-compare sa vine
Sabi sa John chapter 15 verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. I am the true vine. Ito yung seventh and last of the I am. Statement of Jesus recorded in the Gospel of John. Alam nyo, sa pagtatanim ng mga ubasan, ito ang sentro ng ekonomiya ng mga Israel, yung pagtatanim ng ubas. Bukod sa paggamit nila nito ng alak, ginagamit din nila itong pagdadayet. Wow, pwede pala pagdadayet ang ubas. Mahal nga lang makakapag-diet tayo, pero aaray ang bulsa natin kapag ubas. So si Jesus ay nagpakilala sa pamamagitan nito na ako ang true vine. Isang bagay na hindi bago, isang bagay na pamilyar sa bawat nakikinig. Na ang sentralidad ng ubasan sa mga Hudyo, ito yung sentral ng ng ekonomiya nila . So ganun din, sentralidad din ito ng ating buhay. He is the center of our faith. And He is the source of our life. Siya ang sentro ng ating pananampalataya at siya rin ang pinagmumulan ng ating buhay. Yung symbolism na vine and branches, similar yan sa head and body, na merong living relationship with Jesus and we belong to Him, that we can and may be connected to and continue in. So, true vine, the Lord Jesus Christ, He is the source of life. Sabi sa John chapter 1 verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So Jesus, the true source of life, He is a creator, nagbigay ng buhay sa tao. The true vine, the source of life. In John chapter 15 verse 4, the source of all nourishment. In John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Source of all power. Source of spiritual success. So kung titingnan natin, lahat sa Diyos, lahat sa Panginoong Jesus, He is our everything. He is the true vine. And no one else but Him alone. As we start the year 2025, saan pa tayo lalapit? Kanino pa tayo lalapit? Kapag ba sinabing true vine, mayroon bang false vine? Pero ganito po natin siyang tingnan. Kapag sinabing true vine, no other counterparts, no earthly counterparts, only Jesus. Only Jesus. Siya lang po ang ating Panginoong Jesus na true vine. As the true vine, Jesus encourages us to live, remain, and make your home in me. Abide in me. Nag-i-invite po ito sa bawat isa sa atin ng ongoing and active connection to Jesus. So pangalawa, una, perspective and principles of having a relationship with Him. Pangalawa, posture and position of our hearts before Him. In John chapter 15 verse 4, abide in me. Abide in me. Sa ibang version, remain in me. Manatili kayo sa akin. The word abide, buksan niyo yung Biblia niyo in John chapter 15, 11 times in the first 10 verses of the Bible sa John chapter 15. To abide is to dwell, to remain, to be present, to be held and kept. Abiding addresses our posture in God. Ano ba yung posture natin sa Lord? Ang posture ba natin yung lumalayo sa Panginoon o nag-a-abide sa Kanya? Abiding sa atin po, sa bawat isa po sa atin, essential po ito in our Christian life. Abide in me. Sabi ng John chapter 15 verse 4 na sinasabi po sa bawat isa sa atin. Abide in me is a call to remain.
a call to dwell and to continue in close and personal relationship with our Lord Jesus Christ. Yung Greek word na ginamit is meno, which means to stay, abide, or remain. This word suggests a continuous, tuloy-tuloy. Hindi po yung napuputol, hindi yung nalalamig ka sa Panginoon, nag-a-abide ka sa Kanya, malalamig ka, mawawala ka sa Diyos, mapupunta ka sa gawa ng mundo. Continuous, enduring relationships, not a temporary or superficial connection. This calls to remain in Christ emphasizes the necessity of a deep, ongoing communion with Him, which is yung pundasyon. Gawin nating pundasyon as we start the year 2025 for our spiritual growth and fruitfulness. We must connect to Him. We must abide in Him. 3 ways to abide in God. Connect with God. Connect with God. Hindi po ito one-time event lang. Abide in me and I in you. Abide in me and I in you. Jesus emphasized a mutual relationship. Nung isang araw po, may nagkikwento sa akin. Effort siya ng effort. Naramdaman niya, hindi mutual. Walang balik. Ay, malungkot. But thank God, nakatagpo siya ng kamutual. Nagre-respond sa kanya. Yung siguro pag sinabi niya, good morning, babalik ng good morning, kumain ka na? May ganun pa. Mas sweet, may nararamdaman na nagkikare. Pero, meron tayong relationship na hindi tayo nagre-respond. Yung lang lalaki ang effort ng effort, walang effort si babae. Minsan, hahanap tayo ng mutual ang relationship. Pero di ba, kapag ikaw, babae o lalaki, makakatagpo ka ng hindi mutual o hindi magre-respond sa'yo. Pero dito, wala na tayong hahanapin pa. Sa ating Panginoon, mutual ang relationship. If you abide in me and I in you. So, hindi lang po ito yung disciple na mag-a-abide sa master. Yung master also abide in the disciple. Pero ito pong topic na ito ay ituturo pa next week about dun sa pag-a-abide naman ng master sa kanyang mga disciples. Dependence on Christ. Our spiritual vitality and ability to bear fruit are entirely dependent on our connection to Christ. So kailangan kung nandun, nakadepende yung vitality and spirituality natin, kailangan pala i-prioritize natin our relationship with Him above all else. I-prioritize natin ang pag-a-abide kay Jesus, ang relationship natin sa Kanya. Alam nyo, sa lahat ng picture na meron ang relationship between God and men, yung vine and branches, ito yung nag-e-emphasize ng complete dependence and need for a constant connection. Yung branch magde-depend sa vine, on the vine. Kung papaanong ang sheep magde-depend sa shepherd, kung papaanong ang child nagde-depend sa father, ganun din ang branch nagde-depend sa vine. Abiding is not about our efforts. Instead, kapag nag-abide tayo, it draws our attention to Christ's accomplishment on our behalf. Pag nag-abide tayo kay Jesus, kapag nag-abide tayo sa Lord, alam mo, itutuon din ito ang ating pansin kung ano ang nagawa ni Kristo sa'yo. Ikaw ba, mag-a-abide ka basta-basta sa isang taong hindi mo naman kilala? Ano ba ang ginawa nito sa'yo? Pero mga kapatid,
Walang ibang taong pwedeng makagawa nito sa'yo. Alam mo yon, nagmahal ka, hindi ka inibig. Nag-effort ka, hindi nasuklian ang effort mo. May ginawa ka, hindi ka nabayaran, hindi ka nasuklian. May mga ganun tayong effort, may mga ganun tayong ginagawa. Pero ito po, itinutuon tayo sa ating Panginoong Jesus. The phrase abide in me means to remain in close fellowship and relationship with Jesus. Necessity po ang abiding. Kailangan natin ito. Kung papaanong ang branch magsusurvive or magpo-produce ng fruit, hindi magpo-produce ng fruit kung wala ang vine. So, ang branch po na hindi connected sa vine, kapag ikaw na branch, hindi ka connected sa vine, hindi ka magbubunga. At baka hindi ka lang magbunga, mamatay ka pa. Mamatay pa yung branch na yon na hindi connected sa vine. So, kailangan natin ng continuous and intimate relationship with Jesus. Kapag ang branch hindi connected sa vine, hindi lang hindi mamumunga, mamamatay pa. So we need to abide in Him. Abide in Christ. Paano kung ang estado mo naman ay disconnected ka na? O spiritually you are dead? Kumbaga, pag titingnan mo, evaluate, titingnan mo yung sarili mo, ano nga ba ako bilang branch? Connected ba ako kay Jesus? Connected ba ako kay Jesus? Connected ako kay Jesus. Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naglilingkod ako sa Kanya. Nandito ako ngayon sa inyong kalagitnaan. Connected ako kay Jesus. Pero baka ilan sa inyo, titingnan ninyo, are you connected sa ating Panginoong Jesus? Kung hindi ka connected, you are spiritually dead. Any person who is not connected to Jesus in any way is a branch that is not connected to the vine. At yung branch na yon o yung tao na yon will die spiritually or spiritually dead. Unless kailangan ma-connect ka to our Lord Jesus Christ, the true and living vine. Ano ba yung pwedeng mag-disconnect sa branch at sa vine, sa'yo at sa Diyos? Ano ang pwedeng mag-disconnect? Kasalanan. Kasalanan, the act of going against God and the act of going against His ways. In Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag nagkasala ka, if you are going against something, kapag hindi tayo umaayon sa kalooban ng Panginoon, we are going against Him. We are separate from God. Sin separates us from God. And since our Creator is the giver of life, kapag hiwalay ka, it means you are experiencing death. In Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Sabi sa Ephesians 2, chapter 2, verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, papaano nga kung ang estado mo ay ganito? Nagkasala ka, makasalanan ka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. You need to reconnect to God. And thank God, in John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayaw niya, nilikha niya tayo to fellowship with Him.
kinreate niya tayo, pero ikaw na mahihiwalay, ayaw niya yon, mapapahama ka. Ayaw niya yon na malayo ka. Ibinigay niya, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kaisa-isa at bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw na dating disconnected, branch na disconnected sa vine, iko-connect ka ng ating Panginoong Jesus. Mananampalataya ka lang. Mananampalataya ka lang. Maaaring sinasabi mo, mahirap makonect. Ito ang buhay ko. Namumuhay ako sa kasalanan. Pero kapatid, kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Namatay siya para sa'yo. Kung ikaw nakakagawa ka ng kasalanan, nandito siya. Nandito ang Panginoon para iligtas ka. Mahal na mahal ka niya. Gusto ng Diyos connected ka sa Kanya. Gusto ng Diyos dumadaloy ang pagpapala niya sa'yo. Dadaloy ang pagpapatawad niya sa'yo. Ano man ang kahilingan mo, dadaloy ang kasagutan sa bawat isa sa inyo. To abide, 3 ways to abide in God, connect with God, and rely on God through prayer. May dalawa po akong iiwanan. Ito po, kung titingnan nyo, basic lang. Pero sabi nga po sa mga Kristiyano, yung basic ang nakakalimutan, yung basic ang hindi ginagawa, o hindi na madalas gawin, o hindi na natin pagtuunan ng oras. Mabilis ko lang pong padadaanan, rely on God through prayer. Kapag tayo'y mananalangin, eto, dumadaan tayo sa 21 days prayer and fasting. This coming Monday, mag-uumpisa naman ang 7 days prayer and fasting natin. Eto ba, kapag in-announce, papansinin ba natin sa GC to? Kailangan maging intentional ka. Intentionally mong gagawin. You will prioritize prayer. It comes with determination. It comes with strong decision. It comes with commitment, comes with effort. Dahil prayer is hard, prayer is tough. Hindi po siya madaling luluhod ka lang, Ama namin, sumasalangit ka, at hihiling ka ng panalangin. Yung palang pagluhod mo, pagbibigay mo ng oras, yun po'y mahirap gawin. Tapos nakaluhod ka pa, ano ang mga ipapanalangin mo? Hindi siya madali. Prioritize prayer. Prioritize God. If you prioritize God, if you prioritize prayer, you value God's presence. Prayer. Prayer is your daily experience of God. It is the key to maintaining and to maturing the love relationship. Kumbaga, ito yung hininga mo. Ikaw na humihinga, kapag hindi ka na huminga, tigok ka na. Kung hindi ka nananalangin, putol ang relasyon mo. So you need to connect. You need to rely on God through prayer. Kapag titingnan po natin ang mga halimbawa ni Jesus, si Jesus prayerful. Alam ni Jesus ang katotohanan na hindi siya magiging matagumpay kung wala siyang kaugnayan sa kanyang Ama sa langit sa pamamagitan ng pananalangin. Mababasa natin sa Biblia na ang ating Panginoong Jesus dito sa gospel, madalas makikita natin na nag-i-spend siya ng time sa kanyang Ama sa oras ng panalangin. Si Jesus, Diyos din, nananalangin pa. Ang mga apostles, nananalangin din. Ikaw pa kaya, na maraming pinagdadaanang pagsubok sa buhay, ikaw pa kaya ang hindi luluhod at mananalangin? Na i-spend mo yung time mo, mas marami pa sa Facebook, sa Instagram, sa paglalaro, sa social media, sa pagmamarites, sa panonood ng Netflix, sa panonood ng ilang episode ng Squid Game. Ang ating Panginoong Jesus, para magtagumpay po tayo dito sa mundo natin, alam natin,
na kailangan natin ang panalangin. Ganon din si Jesus. Kailangan niya yung instruction from heaven para maging successful siya dito sa earth. At makukuha niya lang yung mga instructions na yon through prayer. Jesus deeply valued spending His time alone with God. Deeply valued His time alone with God. In Luke chapter 5 verse 16 tells us that Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Alam nyo, siguro ako pumupunta lang sa prayer mountain tuwing first week ng January na hahanapin ko ang prayer mountain at magsisik ako sa Lord. Parang once a year lang. Tapos sa bahay na, dito sa church, mananalangin. Pero si Jesus araw-araw ginagawa yon. Paano ka raw mananalangin? When you pray, go into your room, close the door, and pray for your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang ating Panginoong Jesus, kapag nag-spend ng sacred time alone with God, nandoon na hindi lang siya ang nagsasalita. Hindi lang siya ang nagsasalita, kundi naghihintay siya, nakikinig siya. Nakikinig din siya. In prayer, we speak to God, and He speaks to us through His Word. So dapat sabay po yan, pareho yan. Si Jesus in Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning. Sa atin po, ang very early in the morning, matutulog pa lang tayo. Pero si Jesus, bumabangon na, tayo, hihiga pa lang. Early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. At doon siya nanalangin. Mag-set aside po tayo ng morning hours for Jesus, for God, katulad ng ginawa ni Jesus. At sa pamamagitan po nung pinapakita po natin na yung relationship natin, eto po yung priority natin over all else in our lives. Kapag ito po yung ginawa natin, this time helps to set our mind and hearts on what is most important right from start of the day. Alam nyo yun? Alam nyo ang pinaka-importanting bagay paano sisimula ng isang araw sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa ating Panginoon. When we abide in Christ, our prayer life is enhanced and enriched. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Abide in God, we need to stay by God through His Word. Mabilis na lang po. Kailangan, di ba sabi ko nga, nananalangin tayo, we talk to God, and nag-speak siya sa atin, nagtotalk siya sa atin through His Word. Kaya kailangan ang salita niya. We need to stay rooted in God's Word. Idideepen natin yung relationship natin sa Kanya. Bibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Ibabasahin natin ito, i-meditate natin ito. Dito natin makikita ang divine revelation. Dito natin makukuha ang guidance mula sa Panginoon. In Psalms 119 verse 105, the word is a lamp unto my feet. Kapag madilim ang daraanan mo, ano ang ilaw mo? Ano ang lamp mo sa iyong paanan? Ang salita ng Diyos. And a light unto my path. Ang liwanag sa iyong daraanan. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Magbigay po tayo ng high premium on God's Word because in it lies our sustenance. Dito po nakasalalay. Paano mananatili tayo sa Panginoon? In Luke chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Akala niyo po ba kaya ka malusog dahil kumain ka ng sangyup? O ng mga healthy na food? Pero kailangan natin yung spiritual nourishment. Man shall not live on bread alone, but by every word of God. Buhay ka nga physically, pero ang espiritu mo, patay. Dahil hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito.
In John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you. So, katulad po ng isang bata na nagkikrave ng pure spiritual milk, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so by it, you may grow up in your salvation. So, katulad po ng isang bata na maghahanap ng gatas, tayo po maghahanap ng pagkain. Ganon din po na natin nanaisin ang salita ng Diyos. Sabi sa Psalms 1 verse 2, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw o gabi. Kailan mo naging delight ang salita ng Diyos? Baka ang delight sa'yo, ice cream delight. Yung masasarap na dessert, yun ang delight sa'yo. Yun ang makakapagpasaya sa'yo. Yun ang kasiyahan mo. Kailan mo naging delight? Your delight is in the law of the Lord, that you meditate on it day and night. Si Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So anong sabi po ron? Huwag nating kakaligtaan. Hindi natin kakalimutan na basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya pala hindi ako matagumpay. Huwag ka nang magtaka. Bakit hindi matagumpay ang iyong buhay? Bakit laging may bulilyaso? Bakit hindi masagana? Baka eto ang nakalimutan mo. Eto ang nakaligtaan mo. We want a new year, 2025. We want a fruitful year, 2025. Simulan natin sa Panginoon. Simulan natin sa Kanyang salita. Lumuhod tayo, manalangin, at mag-aral ng Kanyang salita. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Mabilis na lang po. Ito po ay ilang bagay na napakinggan natin sa BBS. So bakit important na mag-spend tayo with God? Ano yung mga reason of developing a habit of spending time with God in His Word? Each day are important. Ito yung mga few key reasons. As we spend time in His Word, we grow to know Him and His character more deeply. So kapag nag-spend tayo ng time sa Kanyang salita, nag-grow tayo. Nakikilala natin siya. Nakikilala natin ang ating Panginoon. Alam niyo kung hindi mo kilala ang tatawagan mo, kung hindi mo kilala ang Diyos mo, paano ka tatawag sa Kanya? Paano ka tatawag na Diyos Ama kung hindi mo alam na siya ang iyong Ama, na siya ang Diyos, na kayang gumawa ng mga bagay na walang imposible sa Kanya. Just as we grow to know a friend better by spending time with them, so similarly, we grow in our relationship with God by spending time with Him. Kung paanong kinilala mo ang isang kaibigan na kilala mo, ganon din sa Panginoon. The Bible is the main way God speaks to us and reveals Himself, His plans, and His purposes to us. May gusto mo bagong direksyon ngayon 2025. Mag-a-apply ka ng trabaho. Gusto mong magpakasal ngayong taong ito. Humihingi ka ng direksyon sa Lord. Sa Biblia, God will reveal His plans. His word keeps us from sin and helps us to grow in Christ-likeness. Eto, madalas dito, bakit tayo nakakagawa ng kasalanan? Dahil kulang tayo sa salita ng Diyos. Kulang yung weapon natin to fight those sins. Ito yung tutulong sa atin to grow in Christ-likeness. As we spend time with God, He reveals our sin. Alam nyo, itong salita ng Diyos ay katulad ng salamin, na kapag nanalamin ka, nakikita mo ang dumi sa iyong mukha.
Kapag nanalamin ka, binasa mo ang salita ng Diyos at nakita mo ang salamin, ang dumi sa salamin, ang dumi sa iyong mukha sa salamin, anong gagawin mo sa dumi sa mukha? Sa dumi sa iyong mukha na nakita mo sa salamin. Di ba? Parang tongue twister yun Anong gagawin mo? Hahayaan mo lang na nandyan ang dumi sa iyong mukha na nakita mo sa salamin? Di ba? Diba tatanggalin mo ang dumi sa iyong mukha na nakita mo sa salamin? Dahil nabasa mo sa Biblia, kasalanan pala ang makiapid. Kasalanan ang magnakaw. Kasalanan ang magsinungaling. Kasalanan ang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasalanan ang maraming kasalanan. Hindi ko maisa-isa. Ano na lang ang kasalanan ko, kasalanan natin. Pero the Word keeps us from sin. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Nare-reveal nito yung kasalanan, so we need Him. Our need for Him and begins the process of making us more like Christ. Alam mo yon, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, nakita mo ang dumi, tinanggal, nagbasa ka na naman, nakakita ka na naman ng dumi, tinanggal, nagiging Christ-like ka. Last na lang po, it should be our delight to spend time with Him. Because of Christ, we have the honor of having a relationship with God of the universe, and it should be our greatest joy and satisfaction to spend time with Him. And what a great privilege we have as believers. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Last na lang po. Pangatlo, na binibigay sa atin ng John chapter 15 verse 4. At ito po ay i-discuss next week ng speaker natin. The promise of and by abiding in Him. He will continue to abide in us. We cannot be fruitful unless we have Jesus. Ito yung, dito sa passage na to, hina-highlight nito yung reciprocal nature of the Christian faith. Kapag ang believer nag-abide in Christ, He also dwells in them. At ito yung nag-i-strengthen, nag-i-empower to live a fruitful life. Itong mutual indwelling, ito yung fundamental aspect of the Christian faith at nag-highlight ng intimate relationship that believers have with Christ. Amen? In conclusion, yung pong pangatlo na yon, yung promise na matatagpuan natin in abiding with God, in abiding in Him, that He will also abide in us. Yung we will bear fruit ay i-discuss po next week. So in conclusion, by abiding in Christ, we can experience the fullness of life that He offers. We can grow in our relationship with Him. The starting point to have a fruitful 2025 is abiding in Jesus. If abiding in Christ is not our very core, then this life is not worth living for. Kung hindi lang din para sa Panginoon ang ating buhay, kung hindi lang din para sa Panginoon ang ating buhay, lahat ng ating ginagawa ay walang saysay. Abide and live in Him. Tayo pong lahat ay tumayo and bigay po natin ang best clap offering of praise to God. Napakagandang katuruan na inihayag sa ating kalagitnaan. Ikaw at ako kailangan ito. We want to abide in Christ. We want to connect to the vine, to the one and only true vine, to our Lord Jesus Christ. Sa oras pong ito, nais po nating ialay ang taong ito ng 2025. Una, sa pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoong Jesus, na ang puso natin
ang buhay natin ay ilalaan lang natin sa Kanya. Awitin po natin ang awit na ito. Itaas po natin ang ating kamay. Ialay natin ang ating buhay. Ialay natin noon at ngayon. Bukas may alay ko. Ako'y sumusumpa. Yes, Lord. Noon ko at ngayon, bukas ko, iaalay ko sa iyo, O Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay. Nagsisimbolo ng pag-aalay mo ng iyong buhay. Yung noon mo, yung nakaraan mo, yung ngayon mo, at bukas mo.
iaalay mo lamang sa Diyos. Ilalaan mo lamang sa Diyos. Kung may mga nakaraang bagay na dinadalaw ka pa ngayong 2025, ito ang oras para ibigay natin ito sa Diyos. Ilagak natin ito ng pagtitiwala sa Kanya. Ano man ang iyong nakaraan na hindi maganda, ano man ang mga bagay na laging nagpapaalala sa iyo ng past, mga kasalanan, mga rejection, mga bagay na nasabi sa iyong hindi maganda, mga bagay na panghuhusga sa iyo, na hindi ka makamove forward, hindi ka makapalaot sa kalooban ng Panginoon. Ito yung time para iwaksi mo ang mga bagay na yon. Forget the former things, do not dwell on the past. Lahat sa iyo ngayon, iaalay mo sa Panginoon. Ang iyong ngayon, ang iyong bukas. Lord, iaalay ko sa iyo. Iaalay namin sa iyo. Panginoon, ang buhay kong ito na makasalanan, ang buhay mong makasalanan, ang buhay mong paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, ang kailangan ay ang ating Panginoong Jesus. Lord, Ikaw at ako na nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Ikaw, Panginoong Jesus, ang aming kailangan. Nagpakilala ka na sa amin. You are the true vine. Only you, Jesus. Ikaw lamang ang aming kailangan. Salamat sa pagpapakilala mo at magpapakilala ka pa sa amin as we abide in you. Lord, lalapit po kami sa iyo. Magkukumpisal ng aming kasalanan. Magsusuko ng aming buhay dahil inaamin namin sa aming sarili that apart from you, I am nothing. Apart from you, I can do nothing. Kung hindi ikaw, Jesus, ang magiging sentro ng aking buhay, walang kwenta ang buhay ko. Kung hindi ikaw, Jesus, ang magiging prioridad ng buhay ko, walang kwenta ang buhay ko. Sa oras na ito, ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Isuko natin lahat ng kasalanan. Nandito po ang Diyos sa ating kalagitnaan. God is embracing you. Mahigpit, kapatid. Ipinaparamdam ng Diyos sa iyo ang kanyang pagmamahal. Pagmamahal na gayon na lamang, na hindi kanya tinitingnan ng may paghusga. Nagkasala ka, nagkamali, mahal na mahal ka niya. Ngayong taong ito ng 2025, iiwanan natin ang kasalanang yan na ginagawa mo pa. Haharap tayo sa Panginoon na merong tamang puso. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit, marami pong salamat. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig na gayon na lamang. Ibinigay mo ang kaisa-isa at bugtong mong anak na si Jesus. Namatay para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Hinihingi ko ng tawad lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Inaanyayahan kita, Panginoong Jesus. Manahan ka sa aking buhay. Ikaw na ang maging Panginoon ko. Aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na sinusulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ikaw na, O Diyos,
ang maghari sa aking buhay. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na kinonekta mo sa iyo, O Diyos. And right now, Lord, bawat isa po sa amin na tinagubilinan mo na manatili sa iyo, patuloy po kaming nagpapatianod lang, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon, na higit sa lahat, ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang maghari sa aming buhay. Let us lift our hands. Hallelujah. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Hallelujah. Tumingin lang po kayo sa akin. We will abide in the vine. At sa pag-a-abide natin na yon, basic lang naman, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos. Pero madali bang gawin? Hindi madaling gawin. Kayo po, tito, tita, ate, kapatid, pare-pareho tayo na meron tayong 24 hours. Sino dito ang 25 ang oras niya? 26, 27. Lahat tayo, pare-pareho ang oras na meron tayo. Pwedeng iba-iba lang ang tulog, may mas mahaba, may mas maikse, may mas madalas gising. Meron sa atin 36 hours gising, naka-duty sa hospital. Lahat tayo pare-pareho ang oras. So lahat tayo may pagkakataon makakapag-spend ng time sa Lord. Pero alam niyo po, sa oras na ito, as we continue to pray and allow God to move in your hearts, hindi po natin sasabihin na, Lord, bigyan mo ako ng oras para makapagbasa ng iyong salita at manalangin. As we lift up our hands, ang hihingin po natin sa Diyos ay hunger. Hunger. Masasabi mo bang ikaw ay nauuhaw? Kapag ikaw ay nauuhaw, hindi pwedeng hindi ka kukuha ng tubig at iinumin. Ikaw ba'y nagugutom? Kapag ikaw'y nagugutom, hindi pwedeng hindi ka kakain para maampat ang gutom mo. Mga kapatid, ang sikreto sa fruitful life, simulan natin ang taong ito that we will abide in Him, we will rely on God through prayer, stand by God by reading His Word, ask God for hunger. Hindi natin kukuhanin ang Biblia kung hindi tayo nauhaw sa Kanyang presensya. Hindi tayo luluhod kung hindi natin tayo nananabik sa presensya ng Lord. Let us lift our hands. Hallelujah. And sing this song. Hallelujah. It is you, Lord, whom we want in this place. Let's sing to the Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I ever
Hallelujah. Lord, nakikita mo po ang iyong mga anak na nagnanais sa aming buhay na ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Lord, ilagay mo po sa puso ng bawat isa ang uhaw sa iyong presensya. Lord, na ikaw ang aming laging hahanapin ng iyong mukha, ang iyong salita, Panginoon, that we will spend more time in prayer and reading your word, that we will continue to abide in the vine. Lord, as your sons and daughters, O God, draw themselves to you. Kanina pa lang, Panginoon, kinakatagpo mo na ang kanilang mga panalangin. You are ministering to them, Lord. I want you to lift up your hands at tanggapin mo ang katugunan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Binubuksan ng Diyos ang langit, binubuhos ang pagpapala sa iyo. Ama, marami pong salamat sa kagalingan sa anumang sakit karamdaman. Katugunan sa aming mga panalangin, Panginoong personal, financial, pampamilya, maging sa relationship. Lord, that as we continue to desire only you, God, in our lives alone, we have everything. We have everything. Lord, to you the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Mga po nating awitin sa Panginoon. Sing your all I want. You're all I want. Wala kaming ibang nais, Panginoon, sa taon at sa buhay namin na ito kung hindi ikaw. Express your hunger to the Lord. You're all I want. Help me, Lord. I want you to raise your hand as we sing for the last time. You're all I want. The whole church of JLUM is wanting your presence for this year, Lord. Oh, help me know you are near. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.